Ang isa po sa napakahalagang dapat gagawin natin ay paghahanda, the readiness, the preparations. Kung ako sa'yo, magja-January na, matatapos na December, ang issue ng preparation cannot be neglected. I find out as a pastor for 37 years, kung sino man ang handa kasama sa handaan. Can I have a amen? Pag hindi ka naghanda, tatanda nang walang nangyayari. Kaya marami po mga tao, tumanda na lang walang nangyari kasi hindi niya naintindihan ang meaning ng December. At lalong hindi niya naintindihan ang meaning ng January. Alam niyo bakit may December? Ay isang paalaala, kung may problema ka man, ano man nangyari sa'yo, tapos na sa taong ito. Amen? At sa January, yan ay paalaala na pwede na naman tayong magsimula ng isang bagong taon. Amen? Tingnan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, we could start all over again. Sino excited sa 2026? I really believe, as a pastor, marami po akong mga sinesirani na alaga ang mga pastors. Ang lagi kong concern, pag may katabi akong pastor, like ko sinasabi, handa kaya to? Minsan may lalapit sa akin sa pastor, titingnan ko siya, handa kaya to? Alam niyo ba, marami tayong pangarap. Ang dami. Di ba? Gusto kong lumaki simbahan, gusto ko pagpalain ng aking pamilya, gusto ko personally gumanda buhay ko. Pero hindi ka naman naghahanda. Totoo ba maraming manggagawa o pastor, tumagal na ang panahon hanggang ngayon, hindi na lumalago, naghihirap pa. Kung sasaliksikin nyo, mas marami ang naghihirap kaysa gumanda ang buhay. Yan po yung napansin ko. 37 years na ako. Nung magsimula ako magpastor at the age of 25, 1988, yung mga pastor na kasalamuha ko, hindi makapagpaaral ng anak, walang sariling bahay, nasa pastoral homes, natuwan-tuwa dahil libre. Ang dahil pastor kasi masaya pag libre. Hindi niya alam, pag namatay siya, saan titira? Kasi papalayasin ka na ron eh. So sabi ko, yung pastoral home mo, iwanan mo yan hanggat maaga. Kumuha ka ng sarili mong bahay. Kasi pag namatay ka dyan, sisipain lahat ng asawa mo tsaka anak mo. Yung papalit na pastor, siya naman ang titira. Kasi sa Pilipinas, pinauso yung pastoral home eh. Lahat ng nagpastoral home, wala sariling bahay. Pagtanda mo, lolo ka na. Saan ka uwi? Wala. So, paano ka na? Ibig sabihin, hindi mo pinaghandaan. So, ako yung pastor, lagi nagsasabi, kung gusto nyo umasenso, huwag niyong kakalimutan ng salitang preparation. Iyan ang kailangan ng mga Pilipino. Di ba? Yung iba kasi, imbis na maraming nangyayari, survival lang eh. Yung mga nakakaraos lang. Di ba? Total, pag Pilipino ka naman, kahit hirap ka, nakakaraos ka lang, basta maganda buhok. Basta ang kilay is life. Barang ganun ba, di ba? Tama. Basta maputi. Di ba? Basta yung buhok maayos. Kahit survival lang yan, masaya na yan, di ba? Pero, bandang uli, magsisisi ka. Kasi, lahat po ng taong mamamatay, kukulubot ang muka. Amen? Yung mga puro kilay ang inisip, paalaala lang po, sa impyerno, lahat ng babae, walang kilay. Okay, so wag mong isipin yung puro kilay mo. Sa impyerno din ay walang flawless, lahat sunog. Ang tanging may kilay lang at flawless, yung makakarating sa langit. Kasi hindi mo na inisip mong kilay mo, tsaka flawless mo.
tama na yung isip mo. Ang hinahanda mo, hindi yung kilay. Ang hinahanda mo, yung buhay mo. Tama? We have a generation to raise. We have a nation to transform. Tapos, kilay is life ka. Masasayang talaga eh. Can ever amen. So one day, nag-isip po ako, paano ko ihahanda ang aking 2026? Napag-isip niyo na po ba yan? No? Are you listening? Ano ba ginagawa ng mga pastor? Siyempre, pag sinabing pastor, dadaanin yan sa sipag. Di ba? Sisipagan yan, gagalingan yan. Pero after all the sipag, after all na ginawa niya the best niya, wala pa rin nangyayari. So narito ako doon sa mga nakakaranas niyan. Nagpaaral ka ng anak, gumraduate, wala pa rin nangyayari. Nagpastor ka, ginawa mo na lahat, sinipagan mo na, di ba? Halos nag-encounter ka na, lahat, pati pusa, sinama mo na sa encounter. Wala pa rin talagang nangyayari. No? Sino po nakaka-relate sa sinasabi ko po ngayon? No? Yung bang nagsipag ka, pero financially, hindi ka pa rin stable. Can I have a amen? So may babasahin ako sa inyong verse, okay? Sa Ecclesiastes chapter 10, verse 10. Are you ready? O yan. Ready na sila. Ano po sabi dyan? If the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed. But skill will bring success. Pag tinititigan ko itong mga verses na ito, una, sabi ng Bible, if the axe is dull. Ano daw yung dull? Yung axe. Ibig sabihin, kapag ang palakol ay mapurol, yun ang ibig sabihin yan. Ano ba yung axe na to na sinasabi? Yung axe po kasi, instrument yan. Nung araw, if you want to build a house, you need an axe. Okay? Now, if you want to plant, to do something, you always need an axe. Nung araw po talaga, lahat ng bahay may palakol. Lahat po. So yung palakol, tawag natin dito, instrument. Say that word, instrument. Tools po yan. No? Lahat po yan. Kung gusto mong may maitayo, you need an axe, tools. Kailangan mo ng instrument. Dito ang ini-issue niya, nako yung tools, mapurol. Alam nyo, gusto ko madinig nyo to. Bawat nanay at tatay, kayo ang tools na instrumento ng Diyos para sa pamilya mo. Kung ikaw ang ama, ikaw ang tools ng Diyos sa pamilya mo. Kung ikaw ang pastor, ikaw ang tools sa simbahan na yan. Tama? Kung ikaw ang cell leader, ikaw ang tools sa cell group mo. Eh, linaw naman sinabi ng Bible, if the axe is mapurol, patay na. Diba? Minsan, hindi naman sa hindi marunong mapurol lang Tingnan mo asawa mo. Simple lang. Pagsilip mo. Oo nga, no? Parang may kapurulan. Tinignan ka ng anak mo. Yung mami ko, matalas yan. Kasi effectivity na pinag-uusapan dito So pag binabasa nyo ang Bible na ito, the axe is dull. Para sinabi, the tools, when the tools is dull, anong sinabi? Its edge unsharpened. Kaya siya mapurol, hindi na pala hinahasa. Halimbawa, paano mo malalamang matalas yung speaker o kaya yung preacher mo? May mga pastor kayo, di ba? Pagkapag simbahan mo, habang nagpipreach ka, kunyari, ikaw yung pastor, inaantok yung mga tao. Mapurol na yon ibig sabihin.
Yung mensahe mo, para silang nilalalabay. Pastor, hasain mo. Natutulog talaga eh. Alam nyo, palatandaan na kapag ang pastor magaling mag-preach. Number one, ang mga tao hindi makapunta sa CR. Hindi sila makapunta. Kasi parang iihi ako, mamimiss ko to eh. Sa ganda ng preach, ang ganda eh. Kaya yung iba, mas minabuti na lang nilang maihi kaysa mawala ang Word of God. Kaya ang palatandaan sa simbahan, na ang simbahan nyo, magaling ang preacher, laging basa ang sahig. Yung hindi na tumayo, napaihi na. Kaya sa mga simbahan magaling ang preacher, pre-diaper. Iba talaga pag ang preacher matalas eh. Can I have your amen? Nasubukan nyo ba na yung ayaw mong umihi, pinigil-pigilan mo eh. Matatapos na naman to eh. Wala na, hanggang sa hala, okay lang, basta mahalaga. Nakuha ko yung dapat kong makuha. Can I have your amen? Pag magaling ang speaker, ang CR, ang linis. Walang gumagamit eh. Gagamitin lang yan pag tapos na service. Pero alam niyo, pag yung preacher, medyo the axe is dull. Ang dumi ng CR, maaga pa lang. Kasi mga tao, CR na lang tayo, kaysa magpatuloy pa tayo dito. Kaya kita mo mga simbahan ngayon, napansin nyo to, napansin nyo, may coffee shop na sa tabi ng simbahan. Sila na mismo naglalagay ng coffee shop. Alam na. Alam nyo kung bakit? Sabi ng mga member, kesa naman makinig pa tayo dyan, magkape na lang muna tayo. So yung mga member, nagkakape. Kaya huwag kayong magagalit sa mga members nyo. Ba't kayo nasa labas? Ayaw yung pumasok. Talaga naman papasok, kaya lang hindi interesting eh. Parang nakakaantok. Kasi nga, mapurol. Totoo bang may mapurol na preacher? Wala nga amin. Totoo ba na may mapurol? Because supposed to be, if we want to grow our church, you need to speak well. Are you listening? Binabanggit ko to kasi minsan ganito na tayo eh. If the axe is dull, mapurol na, no? Nakakalimutan yung mag-sharpen. Limot. Parang yung isa, nagtrabaho, minimum wage. Tingnan nyo buhay ng isang Pilipino. Ay, yung nagtatrabaho ng minimum wage. Makaka-relate kayo. Sisipagan mo. Pagtingin mo sa sweldo mo, minimum wage pa rin. Dinagdagan mo yung sipag. Pareho pa rin. Itinodo mo, grabe, umaga pa lang, hindi ka nalilate. Nagdadagdag ka pa ng oras bago ka umuwi. Ganun pa rin ang sweldo mo. So one day, tinamad ka. Nung tinamad ka, nabigla ka. Tamad ka, pareho pa rin ang sweldo. Di ba? So, medyo nahalata mo. Bakit ako magsisipag? Pareho din naman pala sweldo. Tinamad na nga ako, pareho pa rin. Eh. So, tiningnan niya ngayon, tatamaran ko pa ng laro. Pagtingin niya, sweldo pareho pa rin. Ito talaga, todo ko na talaga yung tunay na tamad. Pagtingin, sweldo pareho pa rin. So, magdi-decide ka ngayon. Ano gusto mo? Magsipag o tamarin ka na lang? Pareho din naman ang sweldo eh. Pag masipag, pareho sweldo. Pag tamad, pareho din sweldo. Kaya ang mga Pilipino, habang nagtatrabaho, tinatamad. Habang tinatamad kayo, pumupurol tayo dyan. Naalala ko isang istorya. May isang bata, kabataan pa, binata to eh. Ang laki ng katawan. Pumunta po ito sa bundok, sa logging area. Nag-apply para magputol ng kahoy. Inabutan niya, may matanda doon. Sabi niya, Manong, ano trabaho mo dito? Sabi niya,
Taga-putol ako ng kahoy. Lager ako eh. I chop the wood here, sabi niya. Ay, ganun po ba? Ako po, kapapasok ko lang eh. Pwede ba akong Manong, pwede ba ako sa iyong humingi ng advice? Sabi niya, sa kanan diyan ka. Ako sa kaliwa dito. Dito kasi kanya-kanyang diskarte dito. Ako, diskarte ako para marami ako matumbang kahoy. Ikaw din, diskarte ka din. Parang yung bata, nahamon siya. Sabi niya, Manong, ganito na lang gawin natin. Paramihan tayong matutumba ng kahoy. Sabi ng matanda, natawa siya dahil sabi niya, ikaw naman kabago-bago mo pa lang, gusto mo kagad makipag-contest. Sabi niya, nung bata, hindi Manong, para medyo may challenge ba? May challenge. O sige, diyan ka magputol, ako dito magpuputol. Sabi niya, Manong, tingin ko, kakayanin ko, tatalunin kita kahit matagal ka na. Sabi ng matanda, di talunin mo ko. Yung bata pumunta sa puno, tinira niya yung puno. In the first 2 hours, nakaapat na siya. Sinilip niya yung matanda. Nakita niya yung matanda, nakaupo. Sabi niya sa sarili niya, mukhang pagod na si Manong. Hindi na makatayo. Siguro hirap na hirap. Bumalik siya. Tumira ulit siya. Pak, 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 pak. In another 2 hours, 4 ulit. Sinilip niya si Manong. Nakaupo na naman. Hindi niya pinansin. Tumira ulit siya. To cut the story short, pagdating ng hapon, nakangiti siya, sabi niya, 16 din akong puno. Hindi na masagwa. Nakangiti siya. Pinunta niya yung matanda. Manong, kamusta ka na? Asa ito, pauwi na rin ako. Sabi nung bata sa matanda, Manong, nakailang ka bang punong natumba? Sabi nung matanda, medyo maganda naman. Naka-42 ako ngayon. Nagtaka yung bata. Sabi niya, tinanong siya, ikaw ilan? 16 lang po eh. Ako, 42. Ang bagal mo. Pastor, Manong, sandali. Lagi kitang nakikita, pag sinisilip kita, nakaupo ka lang eh. Sabi niya, nung nakita mo nakaupo, naghahasa ako nun. Kaya ako nakaupo, naghahasa ako nun. Tumitigil muna ako para maghasa. Tuwing naghahasa ako, mabilis ang trabaho ko. Sandali, ikaw ba'y naghasa? Sabi ng bata, isa po yan sa nakalimutan ko. Di mapurol na yung palakol mo. Kaya 16 lang nakuha mo. Kung naghasa ka lang, baka magit 40 ka din. Sabi mo sa mo, kung naghasa ka lang, iba na buhay mo ngayon. Can I have a amen? Yung mga walang pera dyan, baka naman mapurol na. Di ba? Hindi makabili ng bahay, baka mapurol. Ha? Hindi makapagpaaral ng anak, baka mapurol. Hindi makapagpalago ng cell group, baka mapurol. Primary 12, walang ginagawa, baka mapurol. Bakit hindi natin ginagawang issue na yung instrumento ng Diyos, ikaw ang gagamitin ni Lord sa bahay mo? Pero kung mapurol, normal kasi yung pupurol eh. Pero yung maghahasa, ibang usapan yan. Iba talaga. Amen? Paano? Mapurol na, hindi pa naghahasa. Ang lahat ng hindi naghahasa, magagahasa. Masisira ka talaga eh. So, itong verse na to, if the axe is dull and its edge unsharpened. Kaya nga dull eh, unsharpened eh. Hindi nahahasa. Sa totoo lang, isa sa pinakamahirap ituro ito. Tapos ang tinuturuan mo, may konting kapurol na. Alam niyo yung mapupurol? May solusyon eh. Now, tingnan niyo to. Siguro, banggitin ko muna, ano ba nangyari? Bakit pumurol? Are you still here? Ano ba mga nagiging dahilan kung bakit tayo pumupurol? Ako po bilang isang pastor,
Nakita na natin yung problem eh. Nakita na natin yung inefficiency. Nakita na po natin yan eh. Pero, why don't we sharpen the axe? Bakit yung iba? Ba't ayaw mo hasain? Ano ba nangyari? May nakita akong 3 bagay eh. Number 1, unang-una sa lahat, meron tayong pride. Yung kahit wala nang nangyayari, still, I'm fine. I can handle this. The truth is, we don't want to admit na mapurol na tayo. Ang tawag ko dyan, pride. Kaya maraming hindi umaasenso buhay kasi hindi nila kayang harapin because of pride. Biro mo, wala ka pang bahay, ang tagal na. Wala kang sariling kotse, ang tagal-tagal na. Wala kang papaaral. Okay ka pa rin. Eh, lahat ng classmate mo, kaibigan mo, nakabili na ng bahay, nakabili ng kotse, may business na nga eh. Ikaw, wala. But I'm fine. I'm okay. Pride yan eh. Alam niyo po ba na ang pinakamalakas magpapurol ay ang pride? Kasi hindi ka marunong umadmit na mapurol ka. Can I have your amen? Ang pangalawang dahilan, busyness. Yung business, busy. Laging busy. Siyempre, pag busy ka, wala kang time to stop. There's too much to do. Ito po yung greatest deception. Akala natin, the more activity, there will be productivity. Wrong. Not because you are active, you will become productive. Hindi po totoo yun. Eh, pagaluin mo yung pride, saka sobrang busy. Pag pumunta kayo sa mahihirap na lugar, puro busy tao doon. Busy uminom, busy mag-drugs, busy mag-chismis, busy. Wala silang time mag-search ng heart nila kung mapurol na ang buhay nila. May nalungkot ngayon bigla. Kasi nakaka-relate siya eh. Alam nyo, pag wala nang nangyayari, mag-bow down ka na. Huwag kang mag-pride. Hallelujah. Yung iba naman, yung pangatlo, nakita ko, hindi lang pride, hindi lang business. Yung isa ko nakita dito, bakit mapurol? Yung ignorance. Hindi tayo marunong magpahasa. Hindi tayo marunong maghasa. So, nangyayari, permanente, ganun na lang tayo. This is the problem of many people. Are you still here, mga kapatid? Bakit ayaw mo mag-sharpen? Sinabi na nga dito, each edge unsharpen. Mapurol na, ayaw pang i-sharpen. Ito po yung naging problema ng maraming simbahan, maraming pamilya, dahil sa pride. Pag mahirap ka, it's not fine. It's not good. Amen. Huwag mong inormalize yung kahirapan. Pwedeng mahirap, basta maigsi. Say, Mrs., amen. Diba? Lahat ng Mrs., kaya niyang magtiyaga, maghirap. Pero pakiusap naman, sabi niya. Sana wag tuloy-tuloy. Wag mahaba. All the Mrs. will say, o kita nyo na, kampi sa akin ang mga Mrs. eh. No? Hindi ho pwedeng naghihirap na tayo, kinakapos tayo, tinutuloy-tuloy lang natin kasi I'm okay. I'm fine. Pare, sanay ako sa hirap. Sabi nung anak mo, ba't yan ang sinanay mo? Sino rito yung gusto mo namang sanayin sa mga ayos na buhay? Ba't kayo mahirap? Sabi mo, I will find out. Imbis na magsabing, I'm okay, I'm fine. No. Help me to find out. Because one day, when I discover my problem, I know I can solve this problem. Amen? Ang pagmapurol, bago mo ma-sharpen,
Number one, you will stop chopping. Hindi ka pwedeng busy. Hindi ka pwedeng proud. Dahil kaya ko to. Talaga naman. Mali. Pag mapurol ka na, you have to stop swinging the axe. You have to stop chopping the woods. Naintindihan niyo ako? Sabihin mo sa katili mo, stop it. Mapurol na ako, kaya sabi, unsharpen eh. Now, meron dito yung kahit purdoy na, ayaw tumigil para mag-isip. Talagang hahatawin pa rin. Nakalimutan niya, merong salitang strategic thinking. Nakalimutan niya yan. Nakalimutan niya yung tawag na pwedeng mag-replan or change your plan. Sa ano lang yon, sa matatalas lang nakagawa nun. Yung mapupurol, arya ng arya, tuloy-tuloy ang chopping, tuloy-tuloy yung swinging niyan. Pero wag mo kalimutan, habang tinutuloy mo, hindi ka naman tumatalas eh. So anong sabi ng Bible? Kasi tinutuloy-tuloy mo nga lang eh. Ang sabi niya, more strength is needed. Ito yung human solutions. Mapurol na, sinipagan pa. Nakita niyan? Kaya maraming masisipag na purdoy. Bakit? Dinaan sa sipag, hindi dinaan sa wisdom. Nako, may mabubuhay ngayon. Hallelujah. May mabubuhay ngayon. Pag nahihirapan ka, nakita mo walang resulta, lalakasan mo, walang mangyayari. Sisipagan mo, walang mangyayari. Hindi ka titigil, walang mangyayari. Kasi hindi yun ang solusyon. Ang tawag ko dyan, in-apply na ang human solution. Kaya yung mga purdoy, nagsisipag yan. Gumagamit ng human solution. Sayang, no? Meron namang heaven solution. Pinili yung sisipagan niya. Magsikap tayo. Sanay tayo sa hirap. Talagang nanggigigil pa eh. Pero walang nangyayari. Nagiging inefficient, napapagod, na-exhaust na. Kaya yung mga nag-apply ng human solution, yung sipag, tingnan mo mukha, ang lungkot. Bakit? Ginawa ko naman lahat. Naunsa naman ang akong kinabuhi. Ginoo, naunsa na. Nag-iisip siya, ba't ganito? Kasi, binasa naman natin sa Bible eh. Yung instrument mo, mapurol. Ikaw siguro, mapurol. So, hindi mo inasa. So, ano ginawa mo? Hindi mo inasa. Sisipagan mo ngayon, di ba? Pero, ikaw yung masipag na mapurol. Nako, ayan. Ayan. Sino ang katabi mo ngayon? Grabe sipag nito. Pero, wag gihapon. Ha? Paghuna-huna. Amen? Ayaw pataka. Paghuna-huna. Nga naman. Dili mo kasinso. Naunsa na. Inaanong ko ng Holy Spirit, naging Bisaya ako. Speaking in tongues talaga yun. Ayaw pataka. Paghuna-huna. Can I have your amen? Mapurol ka na nga, lalakasan mo pa, hindi napagod ka. Pagod pa, wala pa rin resulta. Mapurol eh.
Hindi mo madadaan sa lakas yan. Sa wisdom yan. Amen. Yung isa naglalakad, nakatalisod ng ng maliit na alambre. Dinampot niya. Panginoon, gusto kong yumaman, di ko malaman. Kinuha yung alambre. Tinupi. Paper clip. Wisdom lang ngayon, milyonaryo na. Siya nakaimbento ng paper clip. Isang wisdom lang eh. Amen. Ano pinili mo? Ayuda. May libreng noodles. Yan ang pinupuntahan natin eh. Di ba? Sino rito yung mga pastor dito? May pastor bang ganyan? Yung pag walang-wala, tikit kay mayor, tikit kay congressman. Because you're not wise. Pataka gihapon. Are you listening? Para sa akin, it's time for us to sharpen the axe. Nako, sino rito excited? Bago ako mag-January, tatalasan ko muna to. Amen? Bago mag-Enero, ang gagawin ko, alis muna ako, hindi ako mag-isa. I will meet the Lord. I will have revival in my heart. And I know one day, God will give me wisdom. Magtataka ang marami, bakit ako may opportunity? Bakit ako may access? Pag matalas ka, maraming kayang gawin ng Diyos sa'yo. Pero pag mapurol ka, kahit anong hampas sa'yo, wala kang magagawa. Mapurol ka eh. Can I amen? Sino rito nakikita mo panahon na mag-isip tayo? Tama po ba? Iba po yung sharp axe talaga. Iba ho talaga yan. So itong verses na ito, sabi niya ganito, no? Yung instrument na axe, mapurol. Kasi yung kanyang palakol ay hindi nahasa. Ang kanyang solusyon, dagdagan niya ng more strength is needed. Yun ang ginawa natin eh. No? Sipagan natin. Galingan natin. Wala pa rin eh. Kasi nga, hindi mo kailangan ng sipag. Kailangan mo, wisdomin mo. Huwag mong sipagan. Say amen. But, ito na yung salungat, but skill o kaya, but wisdom, sa ibang version, will bring success. Ibig sabihin, yung mga sharpened people, pag matalas ka, may wisdom ka, ang dulo niyan, success. So, sino gusto maging successful sa 2026? Ha? 30% dito gusto maging successful. Yung 70% parang, I'm okay. I'm okay. Ulitin ko, sino sa inyo, bago kayo umuwi, nang galing kayo dito, the challenge is, I have to sharpen the axe. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, hasain natin. Can I have a amen? Dapat hasain natin. Mapurol yung tools, mapurol yung ating ginagamit, dapat po, medyo banggitin ko lang to. Alam niyo ang problema sa mapurol? Nakakapagod po. Nakaka-burn out. Kasi you have to have more strength instead of more wisdom. Dinadaan mo sa more strength, more sipag, more tiyaga. Hindi ho, more wisdom ang kailangan mo. May exhaust tayo. Ang masama, na-exhaust ka na, hindi ka pa effective. Doble na yung asar mo niyan. Di ba? Ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Lord! Di ba? Bubulungan ka ng demonyo, sipagan mo lang. Ikaw naman, maniniwala. Dapat, pag anghel, sabi siya ng anghel, wisdoman mo kasi. Sino rito yung pupunta sa wisdoman mo itong taon na to? Hallelujah.
Sayang yung investment mo. Hampas ka ng hampas. Parang 100% effort for a 10% result. Kapagod yan. May result naman eh. Kaya lang, nakasurvive ka lang. Kasi pag maganda yung resulta, nakangiti kayo mag-asawa, nahulugan na natin yung bahay. Siguro mga 5 taon na lang, bayad na to. Masaya ka. Kasi applicable yung wisdom eh. Di ba? Tama? Yung anak mo, nakaraos na. Mamayang konti, binili ka na ng kotse. Uy, effective. Kasi may wisdom to eh. Hindi tayo short-sighted. Can I have amen? Na puro tayo chopping. Pero you forgot the foundational need is to sharpen your axe. Huwag kalimutan. Can I have amen? Iba po yung sharp tool. Can I have amen? Amen? Pag mapurol ka at hinampas mo pa rin, ang tawag ko doon, temporary fix lang yan. Yung sinipagan mo, temporary fix. Pero insure ko sa'yo, long-term failure yan sa dulo. Iba ang matalas. So God's way is not the way of blind effort. Yan po ang katotohanan yan. But of intentional wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Can I have a amen? So dapat makita po natin ngayon na pwede tayong humingi ng wisdom. In fact, wisdom is the skill of living well. Yung wisdom po talaga. So ginamit lang itong metaphor na to na ang wisdom is the act of sharpening the axe. Pag may wisdom ka, napapatalas mo yan. Kasi ang napansin ko sa mga may wisdom, very proactive. Proactive, tinitigil, pag matalino, titigil siya, ba't kaya walang nangyayari? Mukhang hindi effective eh. Titigil yan. Tapos mag-iisip. Magre-reflect siya, mag-a-assess. And then, tanong niya, is there a better way? Wisdom yun eh. Naintindihan niya ba ako mga kapatid? I think lahat po tayo ngayon, dapat, kung magka-wisdom tayo, proactive. Stop! Sabi ng, ba't ka tumigil? Ano muna ako, mag-a-assess muna ako, magre-reflect muna ako. Baka hataw ako ng hataw, wala namang nangyayari. I think it's time to evaluate my work. Mga pastor, alam mo nang di lumalago church mo, in-evaluate mo, ina-assess mo. You take time to realize what's going on, what's wrong with what I am doing. Di po ba? Alam mo, pag may wisdom ka, na-apply mo yung mga nararapat at dapat. Lumalapit ka sa mga tao, may higa ng advice. Di ba? Stop saying I'm okay when you are not okay. So you can ask for help. Kaya nga tama sinabi ni Ronald o ni Gerald, kung may mentor ka, may pastor ka, may pag-asa ka. Pwede kang magtanong. Can I have your amen? Ito yung pinaka-malakas mga hasa. Banggitin ko lang po ito, no? Kasi ang bawat isa po sa atin, dadanas po talaga tayo ng mga bagay na dapat natin tingnan. Okay? Tingnan natin ito, no? Ano yung area to sharpen natin? Bigyan ko kayo ng 4. 4 na area na dapat yung sinasharpen. Pakilagay mo nga yung 4, sabay-sabay. No? Are you ready? Ito, hasain nyo to, malaking bagay. Number 1, the way you talk, the way you think, the way you relate, and the way you discipline. Maraming mga tao talagang sobra sub-sub sa kahirapan. Kasi siguro baka tingnan mo the way they think. Ito ngayong Pasko. Ano ang atmosphere pag Pasko? Di ba? Lahat excited to receive. Di ba? Parang, naku, Pasko na, may 13-month pay. Yay! Di ba? Ay, exchange gift, may regalo na naman. Di ba? Uy, sa munisipyo, may mamimigay si lahat. Parang tayo, puro tayo. Minaster na natin yung the art of receiving.
No? Pag nakita natin yung boss natin, may time team na panalangin, sana mamigay. Kasi para makareceive. Are you listening? Pakinggan nyo yung pulpito, nagte-testimony. Lahat sila, purihin po ang Panginoon. Nabigla ako talaga, grabe. May nagbigay po sa akin. Tayo naman palakpakan, galing mga blessed ni Lord. Wala tayong kaalam-alam. Nauso na pala yung receiving attitude. Minaster natin ang receiving. November pa lang, sigurado, may 13-month pay, may exchange gift, may party. Saya nito. Kasi, ang dami kong marireceive. Pag ako nakareceive, bibili akong bagong sapatos, bagong damit. Sana marami receive. Meron na dinig pa kayo nagpunta dito? Ganito pa totoo niya. Alam niyo po, purihin ang Diyos. Sa wakas, nakapamigay din ako ng 10 damit sa ibang tao. Alam niyo po, bumili ako ng 3 sapatos na ipamigay ko, purihin ang Diyos. Lahat ng nagpunta rito, mga mangunguha. Puro receiver Di ba? Yan ang pinagmamalaki natin. Binless kasi pag nag-receive, binless siya. Ang problema sa'yo, nakalimutan mo, blessed is to give than to receive. Yan ang talasan nyo. Sino sa inyo, bago matapos ang December, mamimigay ako. Counterculture. Mamimigay ako? Wala nga ako Yun ang masarap. Yung walang-wala ka, pero ikaw pa rin ang namimigay. Say amen. Kasi mas nakakaya yung meron ka, hindi ka marunong mamigay. Sino sa inyo minaster mo how to receive? Lahat tayo. Tingnan mo katabi mo, ay pang magpalhalata. Receiver yan. Pero this year, hinasa tayo ng Diyos. Tumalas tayo. Ako naman ang mamimigay. Hallelujah. Tama. Sabi nung isa, amen, lahat kayo mamigay. Ako na lang taga-receive. Ganon ulit Tingnan nyo to. Ano ma-masterin natin? Tingnan nyo to, no? In the way you talk. Matalas ka dapat in the way you talk. Pag matalas magsalita ang isang tao, halimbawa, paano ka makipag-usap doon sa mga failure? Paano ka makipag-usap doon sa mga nagkamali? Nabalitaan mo pa ng utang hindi nagbayad. Paano mo sila kakausapin? Diyan i-reveal kung matalas ka. The truth is just like the swords. Bakit tinawag na swords? Kasi po, pag nagsalita ka ng truth, hindi siya ma-open, hindi siya masasaktan. In fact, hihiwala yung dilim at liwanag. Malalaglag yung lahat ng kadiliman niyang kapalpakang pinagagawa niya, matitira lang yung kabutihan na tama sapagkat hinampas mo ng tamang pananalita ng salita ng Diyos. Kaya na heber, amen. Sabi nung isa, bumulong sana, ganyan ang misis ko. Bakit naman? Iba yung humampas Talagang lumalabas yung kabutihan ko. Lalo ako nadidemonyo kasi nga po, hindi marunong magsalita. How do you handle people who fail? How do you handle the people that you know they blew it? Yung salita mo. Amen? Paano ka ba mag-preach? Nakaka-bless ba preaching mo? Cell group leader ka, pag ikaw ba nagsalita, may kamandag, matalas. Tingnan mo. Kasi isa po ito siya sa sharpen mo, the way you talk. Yung pangalawa, the way you, you think. Diba? Pastor, kapos po kami. Pinag-isipan mo ba yan? Oo nga. Ang problema sa atin, pag may problema, tinatambayan nyo lang Sino dito walang pera? Mag-isip ka. Baguhin mo yung the way you think. Kasi ang problema sa atin, pag wala kayong pera, iniisip mo ito, may magbibigay naman May ayuda.
May ID ka na, pang-ayuda to. Meron akong ATM para sa ayuda. Mali talaga eh. Kasi the way you think, puro receiving. The way you think, puro ka palibre. The way you think, gusto mo, tulungan ka palagi. So ano ginawa mo para tulungan ka? Dapat mukha kong kawawa. Kaluoy kayo. Diba? So nagpaluoy para siya ay bigyan ng pera. Sa totoo lang, walang kita ang paluoy-luoy. Malakas ang kita, yung nakakahanga ka. Amen? Pag nagpapaawa ka lang, I'm sorry, mahina kita niyan. Subukan mo, galingan mo. Solve problem, ibang klase ka. Can I have your amen? Personally, I decided to help other people solve their problem. And every time I help someone to solve their problem, maganda pong nangyayari sa mga tao. Mga kapatid naman, pag-isipan mo, ba't ka napunta dyan sa kahirapan na yan? Lolo ko mahirap, tatay ko mahirap, nanay ko mahirap. Ako? Paano na ako? Continuation nila? Or I am the new beginning? Mag-iisip ka eh. Di ba? Titingnan mo yung kwarto mo, bahay mo, kausapin mo. Ilang panoonan, iiwanan na kita, bulok mo. Sino sa inyo gagawin mo sa bahay mo yon? Salamat sa pag-accommodate sa akin nung mali pa pag-iisip ko. Pero ngayon nabago na ako. Maghahanap ako ng mas maayos na buhay. Pinag-iisipan ko na ngayon. Ganun dapat eh. Amen? Mga tao kasi, binigyan kayo ng regalo ng Diyos, yung isip nyo. Pag ginamit nyo yan, malaki mangyayari. Tanong ang pastor, sabi ko, benta mo yung utak mo, ang mahal niyan. Ano po ibig nyo sabihin? Yung utak mo, ibenta mo na yan, magkakapera ka. Bakit po? Slightly used, mahal bili dyan. Hindi pa ganong gamit yan eh. Sino rito ibebenta mo? Yung utak ng asawa mo. Utak ng nanay mo, tsaka tatay mo, o asawa mo. Mapalad ang mga bata na ang kanilang magulang ay wise. Nag-iisip. Can I have amen? Huwag niyong hahayaan na mapurol ang ating tingin. Binigay sa atin ng Diyos yan. Can I have amen? Hindi lang yan pang-academic, pang-wisdom yan. Yung iba, hindi kayang isipin, ikaw kaya mo, hindi ikaw ang kikita. Can I have amen? Tama? Saan nauso ang mango puree? Nung araw, tinatapon lahat ng mangga sa sobrang harvest eh. Pero may isang nag-isip. Bakit nyo tinatapon? Kinuha niya lahat ng hinog na dapat itapon. Ginawa niyang mango puree. Taga Cebu. Ngayon, super millionaire. Yung alam mo, 7D, sila may kagagawa nun. Ang dami ko nakita na nag-isip lang, naging pera na eh. Biro mo, may pera sa basura na yun eh, yung mango puree. Pero hindi, kinuha niya. Ngayon, yung mga hinog, yun na kinuha niya, hindi na mga bulok. Bakit? Because may wisdom. Can I have your amen? Wala namang kape sa restaurant nung araw eh. Pero may gumawa ng kape, binenta niya. Tingnan mo ngayon lahat, may coffee shop sa buong Pilipinas. Bakit? Nag-isip yung isa eh. Di ba? So meron tayong mga Arabica, di ba? Meron pang ang kape na yan, Colombian, di ba? Biro mo yung kape kung saan na lang gagaling, makagawa lang na masarap na kape. Bakit? May nag-iisip. May matalas. Ang first niyong ahasain, ang inyong pagsasalita. Ang pangalawa, ang ahasain niyo ang inyong pag-iisip. Pangatlo, ang inyong relationship sa ibang tao. Ang palaaway, purdoy. Ako, hindi ako prophet, pero palaaway ka? Bakit ka naging palaaway? Ang unang step ng pagiging palaaway, turo ko sa iyo ha, just disrespect other people. Mapapaaway ka na. Halimbawa, sa pamilya,
Yung lalaki, dinisrespect yung wife, away na yan. O kaya yung wife, dinisrespect ang husband, away na yan. Ang pamilyang mahirap, hindi ho yan dahil walang pambayad ng bills. Gradual ho yan, unti-unti. Pakinggan nyo to. Pag dinisrespect mo yung asawa mo, sasama loob. Handa yan, babawi sa'yo. Mamayang konti, sisigawan ka na niyan. Ikaw din, sisigaw ka din. Hindi ka papatalo, di ba? Kasi dinisrespect, i-disrespect ka na rin niya. So magiging disunited kayo, magiging chaotic yung family mo, mag-aaway na kayo. Di ba? Tapos, mawawala na yung pera sa inyo. Magtataka ka, bakit empty package na ako? Yung wallet ko walang laman. Bago lumabas yung asawa mo, yung anak mo, dahil inaway mo, dinisrespect mo, pati pera mo maapektuhan. Nakita ko talaga to. Wala pa ako nakitang yumaman dahil nag-aaway sila. Lahat ng may ugaling pag-disrespect sa asawa, sa mga anak, ang dulo talaga ay kahirapan. Learn how to relate. Bigyan ko kayo ng tip ng relationship. Una mong gawin, number 1 talaga, mag-practice ka ng 70 times 70. Alam niyo kung ano yun? Kung magpapatawad kayo, 70 times 70. Ibig sabihin, pag may nang-asar sa'yo, pag may nanakit sa'yo, patawarin mo na kaagad. Kaya nga 70 sabi, pero pastor, paulit-ulit. Eh di ang patawad mo, paulit-ulit din. Kaya nga 70 times 70, ibig sabihin nun, unending ang forgiveness na dapat nating matutunan. Alam mo, wala kayong kaaway sa relationship. Kasi sa totoo lang, sasalubungin kayo ng napakaraming taong makukulit, mastigas ang ulo, pasaway. Just forgive them. Can I hear amen? Because if you learn how to forgive, no matter what, kung ayaw nila, sabi ko, bahala ka na dyan. Kung ayaw mong mag-respond sa forgiveness ko sa'yo, awayin mo pa ako. Lord, tirahin mo na siya, Lord. Parang ganun, di ba? Bahala ka na dyan, Panginoon. Pangalawa, hindi lang po forgiveness, compassion. Natutunan kayong kay Jesus. May isang babaeng prostitute, mangangalunya, ang karir niya, nagbebenta ng katawan. Nahuli ngayon. Nung mahuli, actual, paglabas pa nga, kalahati pa, hubo pa eh. Kinaladkad sa kalye. Dinala sa harapan ni Jesus. Ano gusto mong gawin namin dito, Jesus? Alam mo, sabi ni Jesus, tingnan niyo yung compassion niya. Kayo, awak niyo na ba yung mga bato? Ready na ba kayo? O sige, ready na? Okay. Isa kang makasalanan. Kayo, kung wala kayong kasalanan, ikaw na unang bumato. Yung walang kasalanan, ikaw na una. Walang bumato eh. Bakit? Makasalanan din sila eh. Bakit ka babato? Yung mga taong nagkakamali, tandaan mo, nagkakamali ka rin. At imbes na bigyan mo ng judgment, bigyan mo ng compassion. So binigyan ni Lord ng compassion. Pagkasabi niya sa compassion, sabi niya, I neither judge you. Go and sin no more. Pinauwi lang eh. Hindi hinatulan, hindi ginudge. Kasi nga, si Jesus, mas mahalaga ang relationship kaysa patunayan kang makasalanan. Ganyan ang dapat nating matutunan. Ang sarap kaya, yung bang lahat ginadjudge na ng tao, pero ikaw nagpapatawad pa rin. Just like Jesus. Yan ang kailangan natin gawin. Yung pang-apat po, discipline. Sa discipline, dito ko nilalagay ito. Kapatid, paano ka tatalas? Wala kang discipline. Masya-sharpen mo lang ang life mo kung may discipline ka. Bishop, saan? Number 1, dapat disiplinado ka sa prayer life. Sa worship life mo. Dapat disiplinado ka dyan. Lahat na nagpe-pray, may pag-asa. Pangalawa, meditation of the Word. Nagbabasa ka ng Bible regularly, consistently. Wala pa ako nakitang tao na nagpe-pray, nagwo-worship at nagbabasa ng Bible na pumurol.
Kadalasan sa kanila, they are sharp in their spirit. Ang tindi ng discernment, kayang gawin. Are you listening? So, prayer and worship. Study the scripture. Yan, mahalaga yan. Pangatlo, complete, consistent obedience. Yung pagsunod, tatalasan. Ayan, malakas makahasa. Yung kahit ayaw mo, sumusunod ka. Lord, ayaw kong patawarin to, pero dahil pinatawad mo, iron sharpen iron. Can I have amen? So tatlo na, obedience. Okay? And then, tatalas ka sa pagpipray, fasting, worship, Bible reading. Malakas mo magpatalas yan. At ang pinakahuli, discipline po, yung time management. Dapat ma-manage mo yung time. By doing that, magkakaroon po tayo ng mas magandang mangyayari. May natutunan tayo, mga kapatid. Now, practical steps to sharpen the axe. Tingnan niyo po sandali ito. No? Bigyan ko yun ng practical steps to sharpen the axe. Ito po yun. Number 1, you need to learn how to examine yourself. Pangalawa, you need to take action. Number 3, you have to stop swinging. Number 4, pursue real peace. Ito po yung practice ko na practice. No? Sa akin, yung number 4, yun ang pinakamalaga. No? Ang sarap po pag may kapayapaan. Sa bahay, yung misis mo, pag sinamangutan mo na, hindi ka na makatulog. Kasi parang guluhin na ako ng lahat ng tao, okay lang. Wag lang ng misis ko. Sino sa'yo nakakaramdaman ng ganon? Because the truth is, iba pag meron kang peace of mind. So, wag mong aawayin, wag mong sisigawan, wag mong i-disrespect. Ang balik sa'yo, peace of mind. Marami dito, walang peace. Wala kayong peace. Yung iba, walang peace. Alam mo kung bakit? Sukat ba naman lahat? Pinapatulan mo eh. Di ba? Merong isang tao, may utang sa kanya. Ang laki ng utang eh. O, kamusta na? Pastor, sinisingil ko, ayaw ko magbayad eh. Gusto, ang utang niya, ganito karami. 300,000 gusto, bayaran lang ako, 150. Kalate. Di ako pumayag. Sabi ko, magkano ba puhunan mo? Yung 150 ba, nalugi ka ba? O meron pa namang konti? Sabi niya sa akin, ano kasi yan, pastor, nagpatong-patong na yan eh. Pero puhunan ko lang doon, mga 50. Tubo ako ng 250. Dapat makuha ko yon. Ngayon, ilan ang tubo mo? Gusto 150 lang. 100 na lang ang kita ko. Dapat mga 250. Halika. Yan, hindi mo makukuha yung pera. Araw-araw maasar ka. Kung ako sa'yo, choose peace. Piliin mo yung peace. Nag-isip. After 2 days, tumawag sa akin, Bishop, pwede ka bang mamagitan? Bakit? I choose peace. Sabi niya, hindi ko na lang sisingilin ng todo. Payag na ako sa 150. Maayos lang to. Gusto ko na ng kapayapaan. Kung may mga sigalot kayo sa pamilya, mga away-away, choose peace. Kung may mga away-away sa cell, choose peace. Are you listening? Kung mayroon kayo sama ng loob sa pastor, choose peace. Ang sarap mamuhay ng may peace. Can I have your amen? Kahit masarap ang ulam, pero wala kayong peace, malungkot. Kahit maganda bahay, maganda kotse, maganda to, maganda, pero walang peace eh. So tingnan niyo po to. Practical step to sharpen the axe. Evaluate niyo sarili niyo, examine niyo sarili niyo. Papasok tong 2026. Examine mo, baka
mabigla ka. Meron pala akong dapat hasain sa buhay ko. Di ba? Pangalawa, gawan mo ng aksyon. Huwag lang puro plano, aksyonan mo. Pangatlo, stop mo mula lahat. Meron akong isang ikukwento before I close. One morning, my son came up to me and said, Dad, alis po ako. Mawawala po ako ng 3 days. Sabi ko, bakit? Kasi napag-isip-isip ko po yung tinuro nyo sa akin eh. Anong tinuro ko sa'yo? Yung sharpening the axe po. Gusto ko po munang magpunta sa Tagaytay, magre-retreat po kami ng aking 12. Ilang araw? 3 araw. Sabi ko, pwede naman, kasi Dad, I need to stop swinging eh. Because sabi mo sa akin, I need to take time to evaluate myself. But I decided to bring my team with me, yung 12 ko. And I will help them na. Ganun, pare-pareho kami. Examine namin sarili namin. We will stop swinging and chopping. Because my goal is peace. The way I do my ministry. After 3 days, bumalik siya. Nakita ko yung mga disciple niya, nakangiti lahat. Oh, parang masaya. Mukhang may nangyari ah. Pastor, sharpening the axe po kami. Ang saya-saya ko dahil nangyari sa anak ko. Eh, may primary 12 ako eh, di ba? The next few days, yung anak ko naman babae, si Grace, Dad, magre-retreat muna kami. Kasama ko yung husband ko si Aaron. Yung 12 niya, tsaka 12 ko. Tsaka yung 12 ni Ate Beth. Bali, 36 kami hanggang 50. Sige, mag-retreat kayo. Kasi sabi ko sa kanila, bago mag-December, mag-retreat kayo. Para magkaroon kayo ng time to sharpen the axe. Kasi lalakasan nyo lang eh, dadaanan nyo lang sa sipag eh. Walang power yan. Ang power, kapag nahasa natin, na-sharp natin ang tools ng Lord para pakinabangan niya. After 3 days, bumalik na naman sila. Nung makita ko sila, oh, kamusta ba retreat? Bishop, napakaganda po ng retreat. We are so blessed. Eh, sinabi ko sa primary 12 ko yun eh. Huwag kayong magkakaroon ng strategic planning, eh, mapurol naman kayo. Kahit anong planning meron kayo, kung mapurol, wala rin. And then I heard my leader said, Bishop, thank you for reminding us that before December end, nakapag-retreat na kami to sharpen the axe. Alam niyo ang kailangan ng Mindanao sa inyong kalagayan ngayon? Kanya-kanya muna tayong stop. Wala namang mangyayaring masama sa simbahan mo kung you stop swinging. You stop chopping the wood for the purpose of sharpening. Maniwala po kayo, magkakaroon po ng positive impact at effect sa mga buhay nyo at simbahan nyo. Sino excited mag-retreat before the end of December? No? Ano, may mga bukid-bukid naman dyan, no? Di ba? Mag-retreat kayo to sharpen the axe. Amen? Bago ako magwakas, sino sa inyo ang aamin? Parang mapurol ako. Parang napapagod lang ako. Wala namang nangyayari. Baka mapurol. Parang pagod na pagod ako. Hirap na hirap ako. Pero parang sinipagan ko naman. Wala pa rin nangyayari. So today, we will pray. Are you ready to pray? Pwede ba tumayo tayo lahat, mga kapatid? Bro. Thank you, Jesus. Ganito gagawin ko. Una, sa lahat ng mga pagod na walang nangyayari. Pangalawa, yung mga taong na-realize mo, I think I need to sharpen my life for this 2026. The first thing that you need to do is to admit that you need it. Amen? And then, realize na merong way para mahasa tayo. But everything starts from a decision na hindi na ako magsisipag-sipag. I will apply wisdom in my life. Amen. Sino man po ngayon na-realize mo, mabigat tong nangyayari pala sa akin. Mapurol na pala ako. Humble yourself. Don't say you're okay and you're not okay. Malalaman mo lang okay ka pag nangyayari yung design sa'yo. You are productive, you are fruitful, you are multiplying. Di ba?
Yun po talaga ang design. But if it so happened, it was not happening to your life, go to that direction. Lord, I want to go to that direction. My life is sharp. Hindi ako nag-exert ng effort na mali, but I will apply wisdom. Ito gawin natin. Kung pagod ka na, nahirapan ka, huwag ka maya, come here because I will pray for you. Yung mga nagsasabing, I have to prepare sharp by January, you come here. I will pray for you. Are you willing? Just come here right now.